as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hello everyone! Isang mapagpalang Lunes ng gabi sa ating pong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa ministeryo po na ipinagkaloob po niya sa atin. Ito po ay tinawag nating Feasting on the Divine Verses. Ito po ay ang naging commitment ng inyong lingkod na sa ating pong presenting sitwasyon ngayon, makapagministeryo po sa pamagitan ng salita ng Diyos. And I hope na ito po ay nagiging tulong at malaking blessing po sa bawat isa. Ngayong gabing ito, tayo po ay magbibigay pansin sa mensahe na para sa akin po maganda pong isunod sa naging mensahe ko po sa Living Water Baptist Church kagabi. Pero bago po yan, gusto ko muna pong batiin ang ilan po sa mga kapatiran po natin. Lalo na po si Sister Mylene. Siya po ay nag-celebrate ng kanyang golden 50th birthday. Bagamat wala naman sa looks ni Ate Mylene, pero talagang 50 na po siya. So happy birthday Ate Mylene. At I hope na napasaya ka namin kahit sa simpleng paraan. Ito pong pamilya po ng Villa ay malaking blessing po sa buhay ng inyong lingkod. Gayon din po si Pastor Poy at si Auntie Milet. Sila po ay nagse-celebrate today, exactly today, ng kanila pong 24th anniversary. Ito po ay isang manifestation ng kabutihan, katapatan ng Panginoon. Isa rin po itong couple na ito, yung family na ito, na masasabi nating supportive po sa inyong lingkod at sa ministeryo. Nais din nating batiin si Hannah at saka si Nathan.
nag-celebrate din sila ng kanilang birthday. At lahat ng nagse-celebrate ng birthday today, kayo po ay binabati namin. Happy birthday po. Now, this time, dadako na po tayo sa ating pong pangangaral. Ang aking pong magiging mensahe, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, para lang po medyo mas lalong ma-appreciate po natin, ay kaugnay ng mensahe po kahapon. Sa Living Water Baptist Church, pinag-aralan po natin yung pong mensahe patungkol po doon sa mga spies na dapat nating i-despise. So ito po ay pumatungkol doon po sa 10 coward spies. Ibig sabihin po, dahil sila po ay piniling 12. Di ba sinabi ko nga sa inyo, sa simple way of outlining, sabi ko sila po yung chosen 12, na kung saan very privileged. And then nahati po sa dalawa yan, yung pong courageous 2, ito po yung positive. Okay, positibo po sila sa kanila pong naging siyasat o pagsaliksik doon sa land. At yung coward 10, ito po yung mga pessimist. Yung mga pessimistic 10. Ano po? So, yun po ang ating pong mas binigyan ng tinatawag na focus sa mensahe po natin, sapagkat sila po yung tinutukoy natin na spies na dapat po nating i-despise. Bakit? Sapagkat sila po ay masasabi nating naging dahilan para po magkaroon ng maling pananaw at kaisipan po yung mga tao, yung kanila pong wrong insight, yung kanila pong weakening influence, di ba? Nagpahina po ito sa bayan at sa mga tao na nakarinig po ng kanilang hindi po magandang report. And then, yung pong masasabi po nating worst impact, malala po, malaki po ang naging gawak nung kanila pong epekto. Kaya sabi ko, nilid po ako ng Panginoon na bigyan po natin ng susog itong mensaheng ito. What I mean to say, para po yung momentum hindi po mawala. Kasi katulad ng announcement ko po sa inyo, originally, ang plano ko po sana talaga, ating bibigyang pagtalakay po ang patungkol sa mga gawa, sa aklat ng mga gawa. Okay, the Acts, in the book of Acts. Pero ito po yung naging leading ng Panginoon para hindi maputol po yung momentum. At ang ating pong magiging passage ay ang Numbers chapter 14. Numbers chapter 14, babasahin ko po sa inyo. At ang mensaheng pag-aaralan po natin ay ang mensahe na pinamagatan ko pong the evil result of the evil report. The evil result of the evil report. Atin pong basahin ang sinasabi po ng Bible, and please follow me silently sa inyo po mga Biblia habang binabasa ko po ng malakas ang ating pong teksto. Verse number 1. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Verse number 4. And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Verse number 10. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, How long will this people provoke me? And how long will it be ere they believe me for all the signs which I have shewed among them? And in verse number 12, I will smite them with a pestilence and disinherit them,
and will make of thee a greater nation and mightier than they. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos aming Panginoon, sa gabing ito, kami po ay excited na muling makinig ng iyong mensahe. Liwanagan mo po kami sa pamagitan ng mensaheng ito. Turuan po kami kung kinakailangan. Sawayin po kami kung marapat, dakilang Diyos. Nawa magkaroon po kami ng teachable spirit, ng humble heart, O God, na talagang magpapasako po kami sa otoridad ng iyong salita. Fill me with your Holy Spirit, Heavenly Father, and help me para ako po'y maging channel of your blessing, maging instrument para ma-encourage ang mga kinauukulan at mabigyan ng babala ang mga kinauukulan. Thank you so much, and I would like to commit to you everything. Thank you for this great privilege, O God. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay? So, ang ating pong magiging introduction ay yung pong idea nung na-preach ko po kahapon. Ang ating po kasing message, ang title po, The Evil Result of the Evil Report. Yung pong piniling 12, mga minamahal, sila po ay pinahayo upang tiktikan po yung land. To search the land. Ito po yung promised land. Ito po yung land prepared by God for them. At ang nangyari po, mga minamahal, ito pong 12 ito, nung sila po'y bumalik, may magkaibang ulat. Diba? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong kunin natin yung application. Kasi it is very important for us to understand clearly na hindi po biro yung pong gawain ng 12, yung gagawin po ng 12. Because the task na ibinigay po sa kanila per May, nakikita ko po na ito ay sacred task. Okay? Ito po'y very sensitive task and a serious task. Ito po'y isang banal na utos at isang banal na gawain. Ito po ay isang sensitibong gawain. Ang kailangang ilalagay mo rito, yung mga pwedeng panghawakan. Ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid, palibasa ito po ay sacred task, sensitive task, and serious task. Naniniwala po ko na may pagsala po, mga kapatid. What I mean to say, hindi po basta pinili sila, kundi meron pong naging screening para sila po ay piliin. The same thing sa church po natin, sa gawain po ng Panginoon, hindi po ba meron din tayong mga ginagawang pagtatalaga, nag-a-appoint po tayo, like yung pastoral staff, katulad po ng preachers, mga deacons, leader ng mga men's fellowship, ladies fellowship, and the other ministries na meron po tayo sa church na ito. Naniniwala po ako na hindi ka basta maglalagay. Ikaw ay merong mga panuntunan, meron kang mga consideration bago po gawin po yan. Bakit? Sapagkat iiwasan mo na kapag ka naglagay ka, magiging problema mo. Ang ibig ko pong sabihin, kaya tayo naglagay ng pastoral staff para maging help. Kaya tayo naglagay ng mga preachers para maging blessing. Para maging kabalikat, kaagapay po sa gawain. Kaya tayo nagtatalaga, di po ba? Pero sad to say, mga minamahal, may mga istorya po ng maraming churches na kapag ka nagka-problema, nakalulungkot man ang involved, minsan kung sino pa yung mga itinalaga sa mga sensitibong gawain. So, kaya nakikita ko po, malaking help ito pong mensaheng ito na ating pong pag-aaralan para sa pagsusuri and at the same time, pag-iingat po natin. Kaya nga, mga minamahal, ako naniniwala na ito po ay malaking magiging tulong para mas doble po ang maging pag-iingat po natin. Sapagkat kung sila Moses, hindi naging exempted dito, kung yung bayan ng Diyos, hindi po naging exempted dito, hindi po imposible na sa maraming churches, palagay ko po sa iba, naranasan na, yung iba posible po na maranasan. Kaya nga sabi ko, it is very important for us na meron tayong Bible na po pwede po nating maging gabay sa ating pong mga hakbang at gawain sa buhay. Mga minamahal, ang sabi po ng verse number 28, pansinin po natin, ng Numbers chapter 13. Sa verse number 28, nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan.
Sa verse number 30, nagsalita po yung isang positibo. Doon po sa 12 spies, si Caleb. To calm the people. To encourage the people. Ang sabi niya sa verse number 30, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. What a word! What a statement! Kumbaga, nandun po yung encouraging word na nanggaling po kay Caleb. Pero alam niyo po, sabi ng verse number 31, but the men that went up with him said, we've been not able to go up against the people, for they are stronger than us. And in verse number 32, ito na po mga kapatid, mga minamahal, and they brought an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Just try to imagine. Kaya po sila ang pinagkatiwalaan upang sila po ang magkumpirma ng napakamapagpalang disenyo at plano ng Diyos para sa kanila. What I meant to say, yung ginawa po ni Caleb, ako naniniwala na yun ang kalooban ng Panginoon. Na nung puntahan ng lupa, ang kailangan po makarating sa bayan, yung napakagandang disenyo ng Panginoon na sila'y talagang pagpapalain, lalo na sa klase ng lupain, pagpapala, larawan ng pagpapala na idinisenyo ng Diyos sa kanyang bayan. But in this story, magandang makita nyo na itong coward 10. Ito pong pessimistic na ito, mga pessimist na ito, mga minamahal. Ano po ang kanilang dinala? Evil report. Evil report. Yan ang sabi ng verse number 32. And they brought an evil report. Mga kapatid, kaya nga dito tayo ngayon mag-aaral. Dito tayo ngayon mag-uusap. Dito tayo ngayon kailangang matuto. Sapagkat ang mensahe natin, yung pong evil report, may evil result. So the evil result of the evil report. Tingnan natin sa Numbers chapter 14, ang ilan sa mga napakaliwanag na naging masamang resulta, particularly sa bayan. Kaya makinig po tayo, kung ikaw ay isa sa officer ng church, sana po maintindihan natin na yung sensitibong posisyon mo dapat sa ikapopositibo at hindi ikanenegatibo. Sana ikalalakas at hindi ikahihina. Sana ikatatatag at hindi ikasisira. Yan po ang isang bagay na dapat mabantayan po, lalo na ng bawat isang itinalaga na dapat maging mala Caleb po tayo, maging mala Joshua tayo, at hindi tayo dapat matulad dito po sa tinatawag po nating mga negatibong spies na ito, mga kapatid. Isang bagay na napakaganda na ating pong ma-realize ngayon pa lang na kung ikaw ay magiging kasangkapan ng kaaway para po sa pagdadala ng masamang balita, ng evil report, mga kapatid, mawarningan na po tayo ngayon pa lang. So, let me share with you, again, the message of the Lord, the evil result of the evil report. Number 1, mga kapatid, because of that, the people mourned for their lives. Nung narinig po nila yung masamang balitang ito, naku, ang sabi ng verse number 1, and all the congregation lifted up their voice and cried. Ang sabi, and the people wept that night. Tingnan niyo po, kaya dapat nagiging maingat po tayo. Kung tayo po'y magsasalita, tiyakin po nating ikalalakas. Hindi po ikahihina. Tiyakin natin hindi ikasisira. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang masamang resulta. Ang naging epekto po, ang bayan na hinaan ng loob. Ang bayan po'y nanangis. Sila po'y natakot. Nilulumpo ng kanilang takot na ang iniisip nila tuloy dahil sa masamang balitang ito, dahil sa hindi magandang nakarating na ulat sa kanila, ang iniisip nila tuloy, parang katapusan na nila, para bang mapapasama na sila. Mga kapatid, pag-isipan niyo pong mabuti. Pag inaral po natin yung promised land, yan po'y kapahayagan ng kabutihan ng Panginoon sa kanila.
Yan po, mga kapatid, ay dapat naiintindihan nating mga Kristiyano na nung iligtas ka ng Panginoon, ang disenyo ng Panginoon sa iyo, hindi lang ligtas ka, kundi i-enjoy mo ang kaligtasan mo. Eksaktong-eksakto. Hindi ang kalooban ng Diyos, makalabas lang sila sa Egypt. Ang kalooban ng Panginoon, makapasok sila sa Promised Land. Yan po ang eksaktong larawan na ikaw, Kristiyano, ang gusto ng Diyos, hindi lang ligtas ka, hindi lang mananampalataya ka. Ang gusto ng Panginoon, ma-enjoy mo yung buhay mo bilang mananampalataya, pero ang naging problema, dahil sila po'y nakarinig ng hindi magandang ulat, galing po doon sa 10 espiya, mga kapatid. Because of that, ang sabi ng verse number 1, they mourned for their lives. Paano na tayo? Ano na mangyayari sa atin? Hindi po healthy sa church na nag-uusap tayo ng ikahina ng loob. Yung mag-uusap tayo na makaka-discourage. Ang magandang pinag-uusapan po natin ay ang katulad po ng mga usapin na sa katotohanan, ito naman po talaga ang Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po yung sabi ng verse number 29 o verse number 30. Hindi ba ang sabi ni Caleb? And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Mga kapatid, ganyan po dapat. Ito ang magandang usapan natin. Pagka po may mga nahihinaan ng loob, sana pag nakausap ka, lalakas ang loob nila. Hindi po yung ang ganda-ganda ng takbo ng gawain, tapos pumasok ka, preacher ka pa naman, diakono ka pa naman, officer ka pa naman, negatibo ang naririnig sa'yo. Anong mangyayari po? Makaka-apekto ka. May hindi magandang resulta po yan. So number 1, they mourned for their lives. Ikalawa po, mga kapatid, they murmured against their leader. Tingnan niyo po yung nagawa nitong mga evil report na ito. Tingnan niyo po yung kanilang ibinalitang ito. Tingnan niyo po yung naging epekto nila sa mga tao. Ano po ang nangyari, mga minamahal? Maliwanag po ang sabi ng verse number 2. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us into this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Tingnan nyo yung epekto, tingnan nyo yung resulta. Sabi ko nga, pag ini-apply po natin yan, kamusta ka? Pag ikaw nakausap ng miyembro, nagiging positibo ba sa manggagawa? Tumataas ba ang pagtanaw sa manggagawa? O nung nakausap ka, nag-negative sa leader? They murmured against their leader. Sino po ba yung leader nila? Yung isang taong isinaisang tabi ang panganib. Hindi inalintana ang panganib. Yung isang tao na kung sarili lang niya ang pag-uusapan, pwedeng maayos siya sa kanyang sarili. Pero hinarap ang tawag ng Panginoon. Pinangalagaan po ang bayan. Pinangunahan po sila. And you know what? Pag inaral nyo po ang karakteristik ng Israelites, the more that we should realize kung gaano talaga kamik itong si Moses. Hindi ba yung pong binansag sa kanya, the meekest man? Siya po ang pinakamaamo na nabuhay. Pero itong pinakamaamo na ito, kaya po nabigyan ng emphasis yung pagiging meek niya sa klase ng mga taong pinangunahan niya. Tingnan niyo po. Hindi ba yung mga pastor, kung tutusin, may mga ambisyon yan eh. Yung mga leaders po natin, may mga po pwede po silang mga pangsarili sanang gagawin nila eh. Pero tinawag sila ng Diyos upang pangalagaan. Pero alam niyo po, ang problema nitong si Moses, kapag may mga negative situations, ang tendency, ang natural tendency, ang tendency ng mga tao, i-blame siya at talagang pagsalitaan ng hindi maganda. Ito po nangyayari din sa mga churches natin ngayon. Kaya nga sabi ko, it is good to be reminded sa pamagitan ng mensaheng ito. So tingnan niyo po yung evil result Una, they mourn for their lives. Parang ang pakiramdam nila, kawawa tayo, delikado tayo, mapapasama tayo. Ganun po naging dating eh. Diba? They murmured against their leader. Mga kapatid, parang nakalimutan nila, tagapanguna nila yan. Itinalaga ng Panginoon sa kanila yan. Hindi ba may mga ganyan po na hindi po tinitingnan yung naging pagtatalaga ng Diyos sa kanilang tagapanguna? Yung wala pong habas na nagsasalita ng lahat ng gustong sabihin at kapag may mga negatibong sitwasyon, ang dali-dali na sinisisi ang mga tagapaglingkod ng Panginoon. Sabi ko nga, ang mga leaders, hindi biro tinitiis niyan. Sa pangunguna sa mga tao na may iba't ibang kaisipan, may iba't ibang mga pag-uugali, pero
May mga pagkakataon po, yung mga members ang daling maghanap ng maibubutas doon sa kanilang tagapanguna. At dahil po dito sa masamang report na ito, inisip ngayon ng mga tao, Moses, bakit mo kami papupuntahin doon? Bakit papayagan ng Diyos na ganun kaming pupunta? At delikado pala yung lugar na yon. Nakukuha niyo po yung point ko, mga minamahal? So, importante na naiisip natin ito at nakikita. So, the evil result of the evil report, number 1, they mourned for their lives. Number 2, they murmured against their leader. Ito, matindi to. Pangatlo, they mocked the Lord. Dahil doon sa nakarating sa kanila, mga kapatid, tingnan nyo, mocking tong ginawa ng mga tao eh. Alam nyo, sabi po, balikan natin para paulit-ulit makuha natin yung idea po. Ang sabi mga kapatid, klarong-klaro po ito. Verse number 3, and wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Wow! Nakakakilabot. Yung Diyos na kung saan nagpahayag ng matinding kabutihan sa kanila. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. But all the congregation bade stone them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Siguro para mas ma-appreciate nyo, pag-ugnay natin. Hindi ba they murmured against their leader? And then, nung dumating doon sa point na talagang pati pangalan ng Diyos, pati Diyos idinadamay ng mga taong ito na naapektuhan ng evil report. Alam nyo, talagang mahirap yan. Sobrang nalungkot po itong si Moses at si Aaron. Kaya kung tutusin, nagsumamo pa sila, nagmakaawa pa sila. Huwag mangyaring ganyan. In fact, tumulong pa si Caleb at saka si Joshua para lang po sabihan sila, ang ganda ng plano ng Diyos, huwag lang tayo magrebelde sa Kanya. Di po ba? Yun yung sinasabi po dito sa ating mga talata. Babatuhin pa nila yung leader. Imagine nyo po yan. Diba? At ang sabi po ng verse number 11, just for you to feel the heart of God. And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? Yes, they mocked the Lord. Sa sobrang epekto nung pangit na ulat sa kanila. Dahil sa natakot silang mainam. Dahil po sa negatibong report, mga kapatid, tingnan nyo ang naging epekto nito. Nanangis po sila, lumaban sila sa kanilang leader, na kung saan talagang babatuhin po nila, nagre-rebelde po sila, at mga kapatid, mga minamahal, worse, na pati Diyos, minak nila, mga kapatid. They mocked the Lord. Sabi ng Panginoon kay Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be ere they believe me? For all the signs which I have shewed among them. Mga kapatid, yan ang isang bagay na dapat maging eye-opener sa atin. Pag tayo po, may mga pagkakataon po na tinitirada ng kaaway. What I mean to say, if the devil is attacking us and putting so many negative things sa isip po natin on what we are experiencing or even sa battle na kinakaharap natin, ang lagi mo lang tatandaan, hindi pa ba sapat na nakita mo ang lahat ng mga gawa ng Diyos sa buhay mo? It is always good for us to consider that. But these people, because of that evil report, nakalimutan nilang lahat yun. Nakalimutan nila na yung Diyos na kanilang inaakusahan na kaya kami dinala rito dahil walang libingan sa Egypt, na para dito kami mamatay. Mga kapatid, nakakakilabot po yan. Isamantalang yung Diyos na tinutukoy nila, yun yung sa kalupitan ni Pharaoh, pinalaya sila. Hindi naman po masaya sa Egypt eh. Matindi po ang pagmamalupit ni Pharaoh sa kanila, mga kapatid. At alam niyo po ba na ang Diyos naghayag ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan po ng mga pinadala niyang salot doon po sa Egypt para sila makalaya. Just try to imagine, yun yung sinasabi ng Panginoon. Of all the things, of all the signs, of all the miracles, of all the goodness na ginawa ko sa kanila, ganito pa rin. Hindi pa rin ba sila magtitiwala? Hindi pa rin ba sila maniniwala? Magandang itanong din po natin sa sarili natin ito, mga minamahal. Evil result because of the evil report. They mocked the Lord.
Nakakatatlo na po tayo. What is number 1? They mourned for their lives. Masyado silang naapektuhan. Masyado silang nanghina. Masyado po silang naging negatibo na para bang magiging katapusan na nila. They murmured against their leader. Na yung pong leader na nagmalasakit sa kanila, yung leader na nagpapagal sa kanila, yung leader na kung saan pag inaral nyo po si Moses, just try to imagine mga kapatid, na sabi nga niya, pagka i-judge ang mga taong ito, blot my name out of the book of life. Just try to imagine kung gaano katindi ang heart niya para sa mga taong ito. Pero ano po ang gustong gawin ng mga taong ito sa kanya? And they mocked the Lord. Sana po, huwag tayong dumating sa ganung punto, mga kapatid. So, pang-apat, na evil result, they missed the land. Kung tatapusin niyo po ang istorya, mga kapatid, itong mga taong ito, because of unbelief, hindi sila naka-entrada sa promised land. Hindi po sila nag-enjoy sa dinisenyong pagpapala ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, ang sabi po ng verse number 12, I will smite them with a pestilence and disinherit them. Di ba? Kaya ho, pagka pinag-aralan nyo yung kasaysayan ng Israelites, okay, it is good na maalaman din po natin ito, na kung tutuusin po sa kasaysayan nila, ang nakapasok lang po, kung tatapusin natin ang storya, ang nakapasok lang po sa Promised Land ay ang generation nila Joshua at nila Caleb, mga kapatid. Meaning, yung pong mga, sa panahong, yung mga taong ito, mga hindi po naka-entrada ito sa Promised Land. You know, dahil sa evil report yan, may mga taong naipapahamak tayo kapag ka po nakakadismaya tayo Kapag ka may mga hindi magagandang ulat tayo Kapag ka po negatibo tayo sa mga sinasabi natin Sa church, ingatan po natin na maging negatibo. Ingatan po natin na tayo po ang naghahatid sa kanila ng ikahina, ikasisira. At magiging dahilan para sila'y malugmok, mga kapatid. That is not good. That is not healthy. Mga kapatid, let them enjoy the land. Let us enjoy the blessing of God. Do not listen doon sa mga katulad po nitong 10 spies na ito, mga kapatid. And again, hayaan nyo pong paulit-ulitin ko sa inyo. Ginawa kang pastoral staff, hindi para maging kakumpetensya. Ginawa kang preacher, hindi para makipagmagalingan. Ginawa kang leader, hindi para lumagpas ka sa iyong kalagayan. Ginawa ka sa pag-aakala at paniniwala na ikaw ay magiging tulong, na para kang si Caleb, na para kang si Joshua, na magiging tagapagpalakas ng loob ng nanghihina at talagang po pwedeng tularan sa kung paano magministeryo, kung paano kumilala sa leader, kung paano talaga magbigay ng reverence sa Diyos at kung paano ma-enjoy yung blessing ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Mga kapatid, the evil result of the evil report. They mourned for their lives. They murmured against their leader. They mocked the Lord. And they missed the land, the promised land, the place of beauty, bounty, and blessing. Mga kapatid, they missed the blessing of God. Kaya pagka lulunduan natin tong mensaheng ito, alam niyo po, yung evil result, they discouraged the Lord's people. Because of that evil report, they discouraged the Lord's people. Because of that evil report, they disrespected the leader. Diba? Nawalan sila ng galang sa kanilang tagapanguna. Dinisrespeto nila si Moses. In fact, worse nga babatuhin pa nga nila Samantalang, abot-abot ang pagsamo dahil gusto po ng leader na maihatid sila sa promised land. Gusto po ng leader na mabless ang mga miyembro. Kaso ang problema, yung mga miyembro, imbis makinig sa leader, mas nakikinig sa negatibo. Imbis na makinig doon po sa tagapanguna na nagmamalasakit at nagmamahal, mga kapatid, mas nakikinig doon sa mga dadalin sila sa ikapapahamak, ikahihina. They discouraged the Lord's people. They disrespected their leader. Just try to imagine that. And then, ito yung worst. They doubted the Lord. They disappointed the Lord.
and they displeased the Lord. Napakalala, napakasama ng naging resulta ng masamang ulat galing po sa mga spies na dapat nga natin sanang i-despise. Mga kapatid, they doubted the Lord. If you will study the Bible, you will find out. Sa Hebrews chapter 3, tinukoy na po that the reason why they missed the land, meaning, hindi sila naka-entrada sa promised land because of unbelief. They doubted the Lord. And you know what? Pag pinagdududahan mo ang Panginoon, very disappointing sa Kanya yan. They disappointed the Lord. Why? Of all the things, yung mga signs na ipinakita ko sa kanila, para mag-alinlangan pa, grabe pong disappointment ang dulot niyan sa Panginoon. Kapatid, kaya ikaw, pagka ang Diyos pinagdududahan mo, nadidismaya ang Diyos. Disappointed siya sa atin. So kaya, ang kalunduan, siyempre, nadidisplease po siya. So they doubted the Lord, they disappointed the Lord, and they displeased the Lord. They have disappointed the Lord, mga kapatid. Diba? And then, they displeased the Lord. Sana po matutunan natin to. Sana po mapaalalahanan tayo nito. Kaya nga paulit-ulit sasabihin ko, lahat ng binigyan ng pagkakataon para pong 12 spies, lahat ng pinili para ilagay sa takdang gawain, sa sagradong gawain, sa sensitibong gawain, sa seryosong gawain, sana huwag kayong maging katulad ng 10 spies na kayo pa makakasira. Kayo pa makakaapekto ng hindi tama. Mga kapatid, let us consider na ang promised land ay lugar na nais ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang blessing, yan ang disenyo ng Panginoon sa iyo. But make sure, hindi ka magpapaapekto sa evil report. Una, hindi ka dapat nagdadala ng evil report. Pangalawa, hindi ka dapat mapaapekto at mag-entertain ng mga evil report. Amen? I hope and I pray na tayo po ay muling napagpala sa ating pong mensaheng ito. Mga kapatid, ang aking pong heart's desire ay para po maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Kaya importante yan na ako at ikaw, ma-realize po ninyo na napakaganda po ng plano ng Panginoon sa atin, pero along the way, there are, times na po posible po maka-encounter tayo ng mga magpapahina po sa atin, but we should not allow that. Amen? So, tayo po'y manghawakan sa Diyos. And please, mga kapatid, wag na wag tayong padala sa discouragement. Wag na wag nating idisrespeto ang ating mga leader. Wag na wag po nating pagdudahan ng Diyos at i-disappoint ang Panginoon. At wag na wag nating i-displease ang ating Panginoon. Again, ang message natin, the evil result of the evil report. Ating pong hayaan na ang Diyos makakilo sa puso natin na bagamat negatibo po ito, ang makita po natin ay ang positibo na dapat maiwasan. Yung mga positibo na dapat makaiwas po tayo sa makasisira sa gawain. Let us pray. Lord, thank you so much for your word. Malaking pagpapala po sa amin ngayong gabi na muli po kami nakarinig ng mensahe at nawa dakilang Diyos, tumimo ito sa aming mga puso. Naging paalala at babala, lalo na po sa mga gawaing pinagtalagahan mo sa amin. Panginoon, nawa sa message na ito, lalong naging malinaw sa mga pinili, mga tinalaga sa bawat gawain, na sila'y maging dapat tulong sa pagsulong at hindi po magiging hadlang. Sila po'y dapat ikalalakas at hindi ikaihina. Sila po sana'y makakatulong sa ikatatatag at hindi sa ikasisira. Panginoon, at nawa kung sakali man na dumarating sa punto na nakaka-encounter po kami na katulad po ng 10 spies sa aming buhay sa ministeryo, may we not listen to them, O God. Nawa, ikaw ang aming panghawakan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon. I hope na na-enjoy po natin ang gabi po natin ngayon. Bukas po, mga kapatid, ang ating pong tatalakay naman, to be boastful is like a fool. Yung maging mayabang, ang kayabangan po ay kamangmangan. Yan po ang pinaka-idea. And I hope na tayo po ay mag-enjoy at talagang maging excited sa patuloy na pagpapalang ibibigay ng Panginoon sa atin dito po sa ating gabi-gabing gawain
feasting on the divine verses. And please be reminded, of course, yung mga services sa local churches natin, wag na wag niyo pong pababayaan. Yun po ang priority po ng mga members ng local churches. Okay? Thank you so much. God bless you po. Sa lahat ng ito, to God be the glory.